Look up muna tayo. Okay. Good morning po. Hi. 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 I'm Riza May. What's your name? Miguel R. Balangon. Hi, Miguel. Ilang taon ka na po, Miguel? 7. Ah, dapat pala ikaw yung magpupus natin. Mas matanda ako sa iyo. Ano mo Miguel, siya may kapangalan ka, pinsan ko. ano? Pinsan ko. Nasaan siya? Nandito ano? Riza, Si ang Riza. pangalan niya? Raisa! Nasaan siya? Riza! Halika. Hi, Riza! Ang cute din si Riza, ha? Pinsan mo siya? Apo. Ah, opo, matanda ka sa akin. Dapat ikaw yung nagpupo. Ay, mas matanda pala ako. Ito na ako eh, 80. Ako yung ipupo mo. Pwede ba yun? Opo! Apo. Sabi ng mama ko, pag mas matanda yung kausap, dapat may po at opo. O, diba tama yun? Mama. Nakakalimutan mo? Akala ko 4 years old. Pero matanda na ako. Opo? Apo. Ayan. Taga saan ka, Miguel? Taga J. Rizal Street. Saan GP sa Rizal Street? Sa Saan yun? malapit sa Pitugo. Saan yung Pitugo? Saan yung Pitugo? Pitugo? Malapit Sa... Makati. Saan yung Makati? Sa Pilipinas? Apo. Alam ko na. Kaya hindi pa ako nakapunta doon. Hindi ko alam masyado. Alam yun eh. Nag-aaral ka na po ba, Miguel? Apo. Anong inaaral mo? Anong grade ka na? 1. 1? Ang laki mo! Parang high school ka na eh. Tayo ka nga. Tignan mo yung laki-laki mo. Oh? Akala ko nga kanina, 30 years old ka na eh. Ang laki mo! Ano ba ang kinakain mo? Fried chicken. Lagi-lagi? Fried chicken? Paminsan-minsan lang. Gulay kumakain ka po? Apo. Anong gulay? Fried chicken pa rin. Ano? Gulay ng sili. Gulay ng sili? Ang angangin nun. Bakit yun ang kinakain mo? Kumakain ka ng tangko? Papalayan? Apo. Kalabasa? Apo. Sitaw? Apo. Tsaka meron pa. Labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, Apo. bawang, Apo. luya. Apo. Ayun, di ba, Miguel? Mahalagang kumakain ng gulay. Lagi kang kumain ng gulay, puro fried chicken. Okay ba yun? Apo. Promise? Apo. Promise, promise, promise. Apo. Okay, laro na tayo, Miguel. Ay, teka pala, sino kasama mo dito? Mama ko. Tsaka pinsan ko Saan lang. yung mama mo? Ayun o. Yung kumakaway. Hi, mama. O, parang nane-nervous yung mami niyo. Baka hindi niyo po masagot yung tanong. Galingan niyo, ha? Natatakot yung mami mo. Yun ang nakikita ko, parang gano'n.
Sure ka ha? Ay, tanong na lang. Bakit nagbago isip mo? Yeah. Bakit nagbago isip mo? Wala lang po. Oo nga naman. O sige po, ano pong gusto niyo? Tanong tatay ka. Opo. Okay. Ito. Pili ka po. Punot ka. Pikit ka, Miguel. Ang laki mo talaga, Miguel. So, ito na ang tanong mo. Kung ang ginagamit sa pandinig ay tenga, ano naman ang ginagamit para makikita? Para mata. Mata. Hindi bibig. Hindi lang. Mata. Para makakita. Ang galing mo, Miguel. Mami, okay na. Nakasagot na po si Miguel. Ito na po ang premyo mo, Miguel. Nanalo ka na. Inuman ng tubig plus 4,000 pesos. Ayan, Miguel ha. May pambaon ka na sa school. Bigay ko kay mami mo yung pera mo ha. Opo. Bye-bye, Miguel. Kain ka ng gulay. Ayan. Tuloy na po yung kwentuhan natin. Papakilala ko na po yung guest ko ngayon. Yung guest ko po ngayon, magaling daw po na aktor. Magaling din po siyang kumanta, sumayaw. Siya po yung tinatawag na King of Philippines Theater. Palakpakan po natin si Tito Odi Hemora. Hello mga Thundercats! Isa-isa! Wow! Good morning po. Mano po, gusto ko hot. Pwede hot? Agin po. Ayun! Hello! Upo po tayo dito. Sige! Wow, napakakulay pala dito sa... Pagkilala nga po yung sila. Hello mga Thundercats! Gising na kayo lahat? Okay, gigisingin namin kayo. Paglalaro tayo today. Gising na gising na po. Oo. Kamusta po yung Tito Odi? Masaya kasi nandito ako ngayong araw. Alam mo, pinapanood kita araw-araw. Talaga Diba? po? Thank you po ha. Salamat po sa inyo at sa lahat ng nanonood ng The Rizabeth Show. Tito Odi, Oh, ano po ba yung theater? ang teatro, hindi ka pa ba nakapunta sa isang teatro, isang palabas ng teatro? Naku, hindi pa po. Iimbitahin kita ha. Pero ang teatro is parang isang malaking lugar katulad nito. Tapos ang ginagawa namin ay nagpapalabas kami ng isang istorya. Pero hindi katulad ng telebisyon o pelikula, tuloy-tuloy ang drama. Hindi ba gumagawa ka ng pelikula ngayon? Ngayon po, may little postings. Tsaka kasama ko po si Bibi. Oo, alam ko yun. Hindi pa pag nagsushooting kayo, maya-maya ay sasabihin ng director, cut! Tapos uulit na naman, magpapago ang angulo ng camera. Tapos uulitin yung ginawa nyo, cut! Ulitin naman. Sa teatro, tuloy-tuloy ang pag-arte mula sa simula, sa gitna, hanggang sa katapusan. So tuloy-tuloy ang pag-arte. At saka live, katulad nito, live. Kaya kung ano man mangyari, kailangan hindi ka magpahalata na nakalimot ka ng linya o may nangyari sa entablado. Ganon. Pero masaya. Masaya talaga sa teatro. Wala pong cut? Walang cut. Tuloy-tuloy. Walang commercial. Paano po pag nakalimutan yung sasabihin? Kaya mahaba ang aming rehearsal. Nag-iensayo kami ng mga 2 buwan. Araw-araw. Kuminsan umaabot ng 5 oras. Paulit-ulit po. Paulit-ulit until talagang memoryado mo na ang kailangan mong gawin. Kaya pagdating sa show na mismo, alam mong ginagawa mo. Meron na po, nangyari na po ba sa inyo yun? Na nakalimot ng linya? Opo. Wala naman. Siguro paminsan-minsan pero hindi ako nagpapahalata.
Walang take 2. Walang take 2. Walang take 3. Wala na lalong take 3. Kaya kailangan talaga mag-rehearse tayo. Pero hindi po mahirap. Medyo mahirap din, pero kung dedikado ka at araw-araw mo talagang pag-aaralan ng linyas mo at kung paano umarte, matututo ka rin. At masaya. Oo. Paano po kayo napunta dyan? Ba't di na lang po kayo mag-artista? Well, ang pag-arte sa May take 2, may take 3, may take 4. Artista din naman ako, Raisa, kaso nga lang sa entablado, walang take 4, take 3, take 2, or take 1. Talagang tuloy-tuloy lang yan. So talagang kailangan mahusay ka. Pero umaarte ako, yun ang trabaho ko talaga. Sa Pag-arte TV po? sa entablado o teatro, yun ang tawag namin. Kumakanta, sumasayaw, ganun. Mamaya papakitaan kita. Gusto mo? Opo. At hindi lang yun, gusto ko subukan mo rin. Gusto ko po subukan yung gusto ko din po manood ng theater. Ano Okay. po spelling? Spelling ng theater. Okay. Kung medyo mahirap, pag Ingles, T-H-E-A-T-E-R. R. O kung sa Tagalog, teatro. T-E-A-T-R-O. Teatro. Teatro. Ayun. Ganun po pala yun. Tito Odi, Mhm. di po ba nagtuturo din kayong mga bata? Oo. Para umakting sa theater? Tama. Every summer, meron kami mga tinatawag na workshop. Ang tawag ng workshop namin, play shop. Ayun. At talagang tinuturoan namin ang mga bata paano gumalaw, umarte, kumanta. Ayun. Ilan taon po pwede? Ang pinakabata na sumasali sa amin ay age 4. So, pasok na pasok ka. 4 pa lang, oo. Madali. Kasi yung mga bata, natural lang sa mga bata umarte, Raisa, di ba? Parati kang naglalaro. Pag naglalaro ka, minsan may laro. Anong favorite toy mo? Ako po, may dal po ako. Ayun. Tsaka po iPad. iPad. Okay. Sa DAL, kunyari, pag naglalaro ka ng DAL, kung minsan di ba nagsasalita yung DAL mo, nag-i-imagine ka na, nagsasalita siyang ganyan. Opo. Yun, ganun din, parang ganun din ang pag-acting sa teatro. Parating tayo nag-i-imagine. Ayun. So, parating Parang bahay-bahayan. bahay-bahayan, oo, kahit ano. Ayun. Pero dapat din daw po marunong kumanta, sumayaw. Kasama po yun. Kasama yun. At balita ko, nag-aaral ka ng pag-awit kay Tita Ani. Totoo ba yun? Opo kay Teacher Annie po. Kay Teacher Ani. Nahihirapan nga po sa akin eh. Pero masaya, di ba? Masaya kumanta. Masarap kumanta, di ba? Opo, tit. Ano yan? Kaya niya po ako maganon. Parang huni ng ibon yun ah. Pit, 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 pit. Opo, para daw po tumaas yung boses ko. Ganun ba? Ang cute naman na bird. Hindi ka angry bird, cute bird. Yan. Itutuloy ko po yung voice lessons po. Ngayon lang po, dance muna. Okay. Look up lang po. Oh, okay. Magaling Tito naman. Odi, turuan niyo naman po ako. Paano po ba sa theater umarte? Gusto mo? Opo. O kayo, gusto nyo rin matuto paano umarte? Opo. Mga bata, mga nanay, mga dabigads, mga tututo rin po kayo. Manood lang po tayo kay Tito Odi. Pero hindi lang ako, kailangan gayahin mo ako ha. Opo. Okay. Tayo muna tayo. Okay. Ano po gagawin natin? Siguro lahat na rin, tumayo na rin kayo para hindi kayo maantok. Ayun. Mga dabigads, tayo po tayo. Okay. Ang isa sa una mo ang una mo kailangan matutunan sa teatro ay ang paggamit ng ating katawan. Kasi kung sekretarya ka, ang instrumento mo usually, di ba, computer. Kung driver ka, ang instrumento mo ay kotse. Pero pag artista ka, o talagang artista ka sa entablado o sa harap ng kamera, kailangan katawan mo ang instrumento. Kaya kailangan alam natin ang ating katawan. So, ang una-unang natin gagawin ay mag-warm up muna tayo. Okay? Alam mo yung warm up? Painitin muna natin ang katawan natin. Exercise po. Kahit gano'n, parang exercise. So sige, parang exercise lang muna. Ang gagawin natin, magsisimula tayo na parang maliit tayo. Maliit. Tapos lalaki tayo ganyan. Tapos sasabog tayo, pati boses, sasabog tayo na para tayong kuitis, para tayong fireworks. Okay? Ready? Sisimula tayo sa maliit, 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 ganyan. Tapos lalaki tayo. Ulit.
energy natin, di ba? Kasi, isa pa, para talagang lumabas yung energy. Oh! Ayun, very good. Palakpakan yung mga sarili ninyo. Ang galing natin. Okay. Ngayon, medyo naka-warm up na tayo. Alam nyo ba na ang katawan natin ay pwede nating gamitin sa iba't ibang paraan? Katulad ng ballerina. Ang ballerina, alam mo ba ang ballerina? Nakakasayaw sila na ginagamit na ng kanilang toes. Gano'n, no? Nakatiptoes ng ganyan. Ang hirap kayang gawin yun, no? Ang mga atleta naman, kung di ba, kung minsan ang atleta talagang tatalon sila na napakataas o tatalon sila na napakamalayo. Ganyan kaganda ang katawan natin kung talagang alam natin kung paano gagamitin ito. Okay, sa pag-arte naman, madalas gagamitin mo katawan mo bilang props. For example, paano mo gagamitin ang katawan mo para magmumukha kang puno? Sige nga, Raisa. Sige nga. Ayan. Kayo, anong itsura ng puno? Ayan. Oh, may forest bigla dito, ano? Ay, ano yan? Ano yan? Naputol po yung puno. Ay, galing! Oh, ayun, kunyari between ka. Ano naman ang star? Kung gagawa ka ng between ka, kunyari, kung mga puro parol tayo dito, anong itsura ng parol? Okay, go! Yan, kumikinang-kinang. Yan. Okay, very good. Kunyari, angel ka. Paano mo gagamitan ang katawan mo para maging angel? Tingin nga. Ayan, yung iba lumilipad. Yung iba mababaw ng lipad. Yan. Ay, birhen. Parang Virgin Mary. Ay, angel na parang ganyan. Nakasmile lang po konti lang. Nakasmile. Kunyari, Serena. Serena, ano itsura ng Serena? Ayun. Ang galing naman. Galing mo, Raisa. Pwede ka na. Thank you po. Okay. Ano pa po? Ang susunod na gagamitin natin ay kunyari, mag-i-imagine tayo na meron tayong hinahawakan na bagay kahit wala dyan. Di ba sa paglaro, ganun din? Okay. O kunyari, meron tayong kumakain ka ng ice cream. Anong itsura ng pagkain ng ice cream? Subukan nyo nga. Sige, imagine niyo muna na may ice cream kayo na kinakain. Talagang masarap. Sige. Parang namang pusa. Okay. Okay. Kunyari naglalaro tayo ng ball. Meron tayong imaginary ball. Okay? Itatapon ko sa'yo. Okay? Tapos itatapon mo ulit sa akin. Okay? Try natin. Okay? Sige. Kanino? Sa'yo magagaling? Ang bola? Okay. Agis ka po ha. Ayan, salain niyo po. Okay. Oh, kuha ko na. Ako naman sa'yo, ha? Oh. Okay. Kunyari yung bola, mabigat na mabigat. Sige, paano yan? Oh. Oh. Ang bigat. Bigat. Ganito na lang. Oh. Ngayon, Bigat ng bola. kunyari yung bola naging magaan, para na siyang balloon. Balloon. Parang balloon. Tapos mo sa akin. Oh. Oh, ganon. Yan ang tinatawag nating mining. Na kunwari meron isang bagay pero wala siya dyan. Good. Okay. Ano naman po yung boses? Boses. Importante din ang boses sa teatro kasi sa teatro, Raisa, wala tayong masyadong microphone. Kailangan ibabato mo talaga ang boses mo. Eh kung ganito kalaki yung audience mo, kailangan marinig ka ng tao dun sa pinakadulo. So, kailangan malakas ang boses mo. I-try natin. Okay, ang importante sa paggamit ng boses ay breathing o paghinga. Okay? Kailangan huminga tayo ng malalim. Okay? So, ang pagpasok ng hangin ay tawag inhale. Ang paglabas ng hangin ay exhale. Okay, mag-inhale muna tayo ng hangin. At paglabas natin, mag-exhale tayo, sasabihin natin, talagang mahabang okay? Ready? Inhale. Buga. Isa pa. Ngayon sasabihin natin, right sa. Okay? Ready? Breathe. Right sa.
boses, kailangan matuto tayo magtapon ng boses natin para malayo ang tapon ng boses. Nakanood ka na ba ng taong naglalaro ng bowling? Bowling? Agad po. Oo, parang may hawak ang bolang ganito, tapos iro-roll mo palayo sa katawan. Okay? Try natin to. Baba ka dito, Raisa, pakita natin sa kanila. May hawak tayong bola, andito ang boses natin sa bola. Tapos, iro-roll yun natin palayo sa atin, ganon. Pero sa samang boses, ganito, pakita ko muna sa inyo, ha? Ganito, ganon. Ang layo ng inabot ng boses ko, di ba? Subukan mo? Okay, here we go. Lakas ng boses mo, tumakon doon, no? Sige nga, Raisa, ikaw lang. Sige nga. Kayo rin, subukan nyo. Galing! Ang layo po nun, ha? Layo! Okay, ngayon, Maganda po bukod na. sa lakas ng boses, kailangan matutunan natin ang taas at ang pagbaba ng ating boses. So, sa pamamagitan ng isang salita, ho, gayahin mo ako, ha? Ito gagawin natin. Pinakamataas. Ho! Ho! Okay? Pinakamataas, gitna, at pababa. Ready? Ready? Go! Ho! Isa pa. Ho! Very good! O ngayon, ang baba pala na. Anong pinakababa ang boses mo? Sige ha. Anong pinakamataas sa boses mo? Mababasa ng tenga ko sa iyo. Okay, very good. Ngayon, kanina pinakita natin sa kanila paano gamitin ang katawan para gumawa ng iba't ibang klaseng like say, puno or star. Ngayon, gamitin naman natin ang boses. Importante yung boses, di ba? Pwede mong gamitin ang boses mo para gumawa ng iba't ibang sound effects. For example, ano ang tunog ng isang dog? Okay. Kung pusa, anong tunog ng pusa? Cute naman ang pusa mo. O anong tunog ng ambulansya? Wang-wang-wang, ala, boy, wang-wang. Bawal ng wang-wang ngayon. Anong tunog ng kabayo? Paano po? Okay. Okay. Yun ang paggamit ng boses. Ngayon, pasok tayo sa emosyon. Lahat talaga ng mga artista kailangan matutong gamitin ang kanilang emosyon o feeling. Okay. Paano mo gagawin to? Sabihin natin, ang feeling na gusto nating makuha ay saya. Mag-isip ka ng isang experience o pinagdaanan mo na talagang masaya, katulad ng pagpunta mo ng Disneyland. Ako po. Di ba? Saya ka na, di ba? Ako masaya po yan. Kasama ko po si Mickey Mouse. Wala po natakot ako. Pero masaya naman po. Kita mo, nag-smile na siya kagad. Di niya na iniisip kung paano maging masaya. Inisip, binalikan niya na lang yung experience ng Disneyland. O, kaya mag-isip ka ng isang experience na malungkot. Mababa po yung grade ko sa math. Oh, yun. Kaya malungkot ka doon. Okay. Ngayon, mag-isip ka na isang experience o karanasan na nagalit ka. Ano experience yun? Naubusan po ako ng ulam. Naubusan ng ulam. Okay. Ngayon, gagamitin natin ang tatlong emosyon na yon na meron tayong lines. Okay? Sabihin ko sa iyo, magandang umaga, Raisa. Sabihin mo sa akin, magandang umaga po. Magandang umaga po. Tapos sasabihin ko, gusto mo maglaro sa playground? Sabihin mo, sige po. Sige po. Ay, may homework ako. Ay, may homework po ako. Tapos sabihin ko, sige, mamaya na lang. Sabihin mo, sige po. Sige po. Okay, ulit. Magandang umaga, Raisa. Magandang umaga po. Gusto mo maglaro sa playground? Sige po. Ay, may homework ako. O sige, mamaya na lang. Sige po. Galing niya mag-memorize. Ang bilis talaga. Okay. Ngayon,
Aarte na tayo ha. Kunyari nandiyan ka, sa lamesa, papasok ako. Okay, aarte. Ang unang emosyon gagamitin natin ay masaya. Kaya, isipin mo yung Disneyland ha. Pareho pa rin yung lines. Okay, go. Go. Magandang umaga, Raisa. Magandang umaga po. Gusto mo maglaro sa playground? Sige po. Ay, teka lang po. May homework po ako. Ganun ba? O sige, mamaya na lang. Sige po. Okay, ngayon. Magaling siya, di ba? Masaya. O, ngayon. Gawin natin na malungkot. Malungkot. Okay. Magandang umaga, Raisa. Magandang umaga po. Uy. Gusto mo maglaro sa playground? Sige po. May homework po ako. Ganun ba? O sige. Mamaya na lang. Sige po. Ayan, di ba? Umiba na kagad. O ngayon, gawin natin ang galit ka. Galit ka, isipin mo ulit. Kulang ang pagkain. Nabusan ka ng pagkain. Ha? Okay. Ako rin, magagalit din ako, ha? Magandang umaga, Raisa. Magandang umaga po. Gusto mo maglaro sa playground? Sige po. Ay, may homework ako. Ganun ba? Sige na, mamaya na lang. Sige po. Yan, galing. O ngayon, ang gagawin natin. Ano po? Madalas, ay lumalabas ako sa tinatawag na musical. Alam mo ba kung anong musical? Ano po yun? Parang storya yun, pero lahat sa storya ay kinakanta mo. Okay, gagawa ka ng tono at kakantayin mo. Yun din lang naman na nag-aaral ka na kay Teacher Annie. Ito din ang eksena gagawin natin masaya pero kakantahin natin. Kaya mo? Ayun po yun yung pinag-usapan natin. Oo, yung mga magandang umaga. Apo, sige po. Oh, yan. Kantahin natin na. Oh, ito ngayon ang tinatawag na musical. The Raisa May Show, the musical. Ayan. Ano po ba dapat? Masaya. Pero kakantahin natin ha. Gagawa ka ng tono. Okay. Ready? Magandang umaga, Raisa. Magandang umaga po. Gusto mo maglaro sa playground? Sige po. Ay, may homework po ako. Ganun ba? Sige, mamaya na lang. Sige po. Bye. Bye-bye po. Galing. Pwede po bang manood ng mga ginagawa nyo? Oo, as a matter of fact, meron kaming palabas ngayon. Ang tawag ng palabas namin ay The Bluebird of Happiness. Gusto mo ba mapanood ng konti kahit papaano? Opo. Meron ako mga batang kasama ngayon at sila'y kakanta eh. So, Sino po sila? tawagin ko, hali kayo dito. Come on. Ayan, andyan si Guido, si Chimi, Theater po sila. nagti-theater sila, at si Alessa. Ang babata pa po. Hi, I'm Riza. What's your name? I'm Chemi. Chimi, Ate Chemi. Ate Chimi. Hi, Ate Chemi. Cute-cute mo naman, Raisa. Thank you po. O tapos, Hi, Riza May. Hi, ako po si Guido. Hi, Guido. How old are you? 11 po. I am 8 po. Hi po. Hi po, I'm Riza May. What's your name? Ako po si Alessa. Hi, Ate Alessa. Ilan taon na po kayo? 13. 13? Kumakanta po kayo? Opo. Kakanta po sa Tito kakanta Abby. sila, papakitaan nila kayo ng isang eksena mula sa Bluebird of Happiness na palabas na bukas sa Meralco Theater. Gusto mo panoorin? Opo, gusto Imbitahin ko kita. po. Alam mo ba, Raisa, yung guest mo dati, si Ronnie Portridge na nagtatrabaho sa Disney, Hong Kong? Opo, sa Disney. Siya ang gumawa ng music ng musical na to. Kaya pakinggan natin, Nandito pwede? po siya ngayon. Andito na siya. Manood ka, ha? O, ito ngayon ay isang eksena mula sa Bluebird of Happiness. Bluebird of happiness,
Ayan. Oh. Ang galing niyo po. Mga Dabber Cats, palakpakan po natin ang cast ng Bluebird of Happiness. Ate Jimmy, Ate Elena, and Kuya Guido. Oh, galing. Nakakayak po yung kanta nila. Oo, pero masaya yung storya, Raisa, ha? Iimbitahin kita. Masaya po ba yun? Masaya. Ang storya na to ay tungkol sa dalawang bata na naghahanap ng ibon na meron siyang magic. Kaya naghahanap sila ng magical bird ng happiness. Ayun. Tito Odi, sumasayaw din po ba sila? Subukan natin, Pwede siyempre. po po ba silang tulungan mag-look up? Sige. Kaya Sige niya. po, tingin sa taas. Sa kabila po. Tapos shake, shake, shake. Ganun lang po. Tito Odi, sama ka sa Sama akin. na. Sige, sige. Sayawan mo na po tayo. Look Welcome back to the Ride the Meg Show! Tito Odi, Yes, thank you po ha. Marami po ako natutunan sa inyo. Sana po makanood ako ng The Bluebird of Happiness. of Happiness. Oo, para sa... Gusto sila manood. Sige, para sa inyo na gusto manood ng Bluebird of Happiness, tumawag lang kayo sa 891-9999. Kita-kita tayo doon. 891-999. 891-999. Yay! Gusto kayo ng Bluebird Of Happiness. Happiness. Thank you, Raisa. Sobrang ako nag-enjoy. Tito Odi, kinayo makis? Of course. Wow! Yay! Mga Dabber Cats, palakpakan po natin si Tito Odi and Mara. Hey! Sa inyo. Salamat, wow! Thank you so much. Ayan, mga Dabber Cats, ang ano po, masama-sama po tayo dito sa The